Broadcasting Region 1. Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV. 91.9 megahertz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Alas 12:05. Hali sa BBS News Center Naga. Uyan ang mga nagbabaga. Let's go! Mga baretang sigurado. Ini ang BBS Primetime News. Madugang uyan headlines kan mga bareta sa lado nasyonal. NBI padagosan manhunt operation kontra kay atong ang sa balyukan informasyon na yaon na ini duman sa Cambodia na subuot o yaon ini duman sa Cambodia. Dating Senador Bong Revilla Jr. asin anumpang akusado sa Ghost Flood Control Project sa Pandi, Bulacan, maatubang sa Sandigan Bayan, ngunya na aldaw. Senado, pig-asigurar na mayong importanteng dokumento ang nadamay na duman sa nag-arab-adab na power bank. Duwang impeachment pa kontra kay Presidente Marcos ang ipigsunad. Sa iba pang pamayukan mga bareta sa lado lokal, provincial government kan Camarines Sur, pasado sa Data Privacy Act of 2012. Sa luwas ka nasyon, Ukraine, nagalaom na mapipirmahan na kan Russia ang ceasefire deal na pigtutulod kan Estados Unidos. At yan ang detalyes. Ngunyan sa detalyes na kita kan mga bareta inutunta sa lado nasyonal, dagos-dagos pagiraray ang manhunt operation ka National Bureau of Investigation kontra ini sa negosyanteng si Charlie Atong Ang sa balyukan informasyon na pinaluwas ka na whistleblower na si Dondon Patidungan na subuot na sa Cambodia na ang sinambit ng gaming tycoon. Sigon kay NBI Acting Director Lito Magno, mantinidong nakawarak an sa indang mga kabuhan sa manilain na parte kan nasyon para sa pagsurod asin pagserbi kan warrant of arrest kontra kiang. Sinabi ni Magno pigi sirip asin pigaaram kan NBI ang nagkapirapang negosyo ni Ang pati naman ang mga dayupot kaining kamidbid asin mga amigo bilang parte kan pinahiwas na investigasyon. Nainot ng sinabi kan Department of the Interior and Local Government na pigbiberipikar na kan mga otoridad ng informasyon na pwedeng nasa Cambodia o kaya Thailand ang negosyante. Kasunod ini kan pahayag ni Julie Patidungan na nagtitindog na iyo ang star witness sa kaso kan mga nawawarang parabulang. Mientras tanto, piglalauman na maatubang. Ngunya na aldaw Sandigan Bayan, si dating Senador Ramon Revilla Jr. asin anumpang kapwa akusado kaini gikan sa DPWH duman sa Bulacan para man sa pre-trial asin arraignment. Katako dini kan kasong malversation of public fund through falsification of public documents na pigsangat kontra sa iya. Ninhuli sa subuot 92.8 milyon pesos na Ghost Flood Control Project sa Pandi, Bulacan. Piglalauman man, nailalatag ngunya na aldaw kan kampo ni Revilla ang sa indang musyon na maibalyo ang dating senador gikan sa BJMP New Quezon City Jail sa Payatas Pasiring man sa custodial facility kan PNP kung saan siya presenteng nakakulong. Mientras tanto, pigaandaman na kan Sandigan Bayan 3rd Division ang pagbasa ni na sakdal o hatol kontra kay Revilla asin iba pang akusado. Base sa informasyon gikan sa korte, nagdagdag nin mga tukawan sa laogan courtroom paghali sa 60, pigibo ininsang gatos nin huliman sa piglalauman na pagdakol kan mga maatindir sa arraignment. Mapautob man nin higot na seguridad sa laog asin luwas kan Sandigan Bayan. Apera sa sadiring security personnel kan korte, ma-augment an nin mga kabuhan gikan sa Quezon City Police District. Nakatalaan magpuon o nagpuon ang arraignment subagong alas 8:30 nin aga sa 3rd Division kan Sandigan Bayan. Dagos-dagos kita kan mga bareta, 10 minutos na makalisan alas 12. Ilabiyog ta sa lado lokal. Para uma, dakop sa bypass operation sa Banwaan kan Libmanan, Camarines Sur. Detalyes kan bareta, Boyet Paderes. Arestado ang sarong parauma diyan sa barangay Mambulo, Nuevo sa Banwaan kan Libmanan, Camarines Sur kan nakaaging aldaw.
Sa report kan Libmanan Municipal Police Station, nangyari ang operasyon alas 6 paghapon pagkatapos na makareceive ng report na yaon sa sinambit na lugar ang suspect na taga Malansal Viejo. Nagpapabakal kan illegal na droga o shabu. Ang suspect sarong 37 ayon sa soltero asin parao makan sinambit ng barangay. Nasamsam sa suspect ang duwang plastic sachet na may lawkan pinagtutubulang shabu na may kantidad 3,400 pesos. Tulos na sa ataning kaso ang suspect na ngunyan naka-check-in sa Prisuan kan Libmanan Police Station. Para sa BBS News, Boyet pa rin. BBS Basta Bareta, sigurado. Well, tandaan mga bareta sa lado nasyonal, nagdistansya ang Palasyo Malacanang sa panibagong mga kasong ipigsunad kontra kay Vice Presidente Sara Duterte sa Office of the Ombudsman. Sigon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, dahil ininapag-urulayan sa Palasyo. Siringman bilog ang kumpiyansa ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa kakayahan kan Ombudsman na gampanan ang obligasyon kaini. Sinabi ni Castro na nanindugan ang presidente sa paghanap nin katotohanan asin kung may ebidensya kontra sa isay man na pig-aakusaran kan irregularidad, dapat ining imbestigaran. May girumduman, nagsangat nin kasong plunder, malversation asin graft si dating Senador Antonio Trillanes IV asin ang civil society group na the silent majority kontra kay Vice Presidente Duterte. Base sa reklamo, ang kaso may koneksyon sa subuot saltong paggamit kan bilyones pesos na confidential funds asin iba pang pundo kan gobyerno. Mientras tanto, inasigurar kan Senado na mayong importanteng dokumento ana damay matapos ang dikit-dikitan ng kasulo na nangyari kasuudma sa saro sa mga opisina kan Kamara Alta. Nagputok asin bigla na nag-arab-adab sa opisina o kan bills and index ang sarong power bank na pigcha-charge asin nakasaksak sa sarong extension cord. Tulos man na naagapan ang kalayo kan power bank gamit ang fire extinguisher. Pigkompermar kan opisina kan Senate President na mayong importanteng dokumento anadamay sa insidente. Pigihiling naman kan mga kabuhan kan Bureau of Fire Protection ang insidente asin pig-check man ang electrical system sa bilog na edipisyo. Pamagigirum-duman Nobyembre 30 kan magkasulukman sa saro sa mga opisina kan Senado, ninulit na nagputok man ang electric kettle o ang takure na nabayaan na nakasaksak. Mientras tanto, madali nang magsunad ang Department of Justice in Saupina at akod kan mga plunder complaint kontra kay Senator Jinggoy Estrada, dating Senador Bong Revilla, dating Public Works Secretary Manuel Bunuan, asin dating Congressman Saldeco. Sigon kay DOJ Prosecutor General Richard Fadolion na piglalauman na isusunad ang mga sabpina ngunya na simana o sa masunod na simana nakatalaan man subot ang preliminary hearings sa katapusan kan Enero. Kasabay kaini nagkondusir naman ang Department of Justice kan preliminary investigation sa anom na reklamong malversation katakod kan subot manumaliyang flood control projects na kinaiembweltuhan kan Wawaw Builders asin Top Notch Catalyst Builders Incorporated. Sa tulo sa mga reklamo nakapalaman si Senator Joel Villanueva bilang respondent asin tinawan subot siya nin hasta Enero 26 para man magsumitir kan counter affidavit. Sa Pebrero man piglalauman na may susunod sa korte o sa Sandigan Bayan ang mga kaso sigun pa kay Padolyon. 15 minutos na makalis ang alas 12:02 sa iba pang mga bareta sa lado nasyonal. Pigsunad sa Kamara ang ikaduwasan ikatulong impeachment complaint kontra kay Presidente Ferdinand Marcos Jr. kan suudma ang Makabayan Block sa panginginot ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tenio. Iyo ang nag-endorso kan ikaduwang impeachment na pigsaangat kan grupong Bayan. Webes nin aga katakod subot ini kan mga isyu kan korupsyon sa national budget na may koneksyon man sa flood control funds scam. Siriman daiman inako kan Office of the House Secretary General ang ikaduwang impeachment in huli Mayo sa sinambit ng opisina asin nasa Taiwan si House Secretary General Shiloy Garafel para magresibinin award asin Mayo subot na si Isayman sa Inda ang otorisadong magresibi kanipigsunad na panibagong impeachment.
dahil ligdi walat na sana kan makabayan black and kopya kan reklamo sa opisina ni Garafel as inipig kukonsidera nindang na isangat na ini bilang pagsunod sa konstitusyon as in sa rules of impeachment. Miandras tanto kasuod mang hapon. Sunod man na nagsunad kani katulong impeachment kontra kay Presidente Marcos ang mga midbid na kritiko asin taga-suporta ni dating Presidente Rodrigo Duterte alaga daiman ini inako kan Office of the Secretary General. Mientras tanto sa iba pang mga bareta sa lado nasyonal, nasa maray na kamugtakan na si Presidente Ferdinand Marcos Jr. matapos na mahospital ninhuli sa diverticulitis. Pigsairarom sa medical observation ng Presidente matapos na makamati nin discomfort asin man darahon sa St. Luke's Medical Center duman sa syudad kan Quezon kan sarong banggi. Ang diverticulitis inipaggatok kan lining kan bituka na ordinaryo sa nang namamatean ninhuli sa stress asin man ninhuli naman sa edad kaya permi subuot siyang pigasabihan kan doktor na maghinay-hinay na imposible nang mangyari ninhuli sa kadakulan kan sa iyang obligasyon o kaya trabaho. Kasud balik trabaho na ang presidente duman sa Palasyo Malacañang. Para na kan presidente ang paghadit kan publiko sa iyang kamugtakan. Si Marcos nakatalaan ko tanang mag-atendir sa Outstanding Young Men 2025 Awarding Ceremony. Alaga dahil ni naka-atendir imbes si Executive Secretary Ralph Recto iyo ang nagrepresentar sa iya. Dagos-dagos kita kan mga bareta sa lado nasyonal. Pwede daang nasa Cambodia o kaya Thailand unwanted na negosyanteng si Charlie Atong Ang. Sigon sa Department of the Interior and Local Government na ini base sa nakuha nilang informasyon gikan sa whistleblower na si Jolly Patidungan. Dinagdagman ni DILG Secretary John Vic Rimulya na igwang kakayahan si Ang na magbiyahe sa Cambodia sa paagi kan pag-agi sa backdoor para bayaan o kaya man dulagan ang mga otoridad. Igwa subot online sabong operation si Ang sa Cambodia kaya siguradong dakol na ining kamidbid na mga opisyal duman kaibahan na ang Thailand. In kaso makumpirmar na nasa Cambodia o Thailand si Ang sa indang irarani ang informasyon kay Presidente Ferdinand Marcos Jr. para pagdesisyonan niya kung ano ang masunod na lakdang. Nainot kayang sinabi kan Presidente na prioridad kaini ang kaso kan mga nawawarang parabulang kung sain ipigtutokdo na iyo ang mastermind iyo si Charlie Atong Ang. Mientras tanto pigaandam na kan Department of Agriculture ang pagpadagos kan rice importation. Ini sa rason na pagtapos na kan rice import ban na nagpuon kan Setyembre as nagtapos sa katapusan kan taon 2025. Sinabi ni DA Assistant Secretary Arnel de Mesa na nagkaigwa na sindanin kasunduan sa mga rice importers kan paglimitar kan imports nin hasta 300,000 metriko tonelada nin bagas nin hasta Pebrero para masimbagan ang problema sa port congestion sa Manila. Tutugutan ang mga rice imports na mag-agi sa nagkaperang pantalan arog sa Bataan asin sa Poro Point duman sa La Union. Piglalauman na maabot ang rice imports sa Pebrero 28 na di man na makakaapektar sa panahon kan aranihan. Sa iba pang mga dugang na bareta pigtutubudan na nagtitinir pa man giraray sa Pilipinas ang puganteng si dating Bureau of Corrections Chief Gerald Bantag asin posibleng nagtatago sa naini duman sa Cordillera Region. Sigon ki Department of the Interior and Local Government Secretary John Vic Rimulya, base sa indang pinakabagong informasyon, pigtutukdong kinamumugtakan ngunyan ni Bantag iyo sa Cordillera. Presente man subuot na nakadeploy ang sa indang tracker teams sa reyon para hanapon ang dating Bucor official. Alagad sinabi ni Rimulya na dapat daang maintindihan na dipisilo na surudon ang Cordillera Region ninhuli ita ini kabukidan asin dahil man subot pwedeng laganin drone ninhuli ta matatahuban ini kan mga kakahuyan. Kung kaya nakadepende ang mga otoridad sa human intelligence sa tahaw kan inaatubang na problema. Sa balyo kaini nanindugan si Rimulya na mantinidong porsigido ang mga otoridad na masusog si Bantag kay bahan na pang mga pugante. Gagamitan subot ninda ang gabos na resources tangarig na mahanap ang mga ini.
Sa iba pang mga bareta sa lado nasyonal asin lokal, ara chance sa samuyang pagbelta. Beltandahan mga bareta sa lado nasyonal, pega-adala na kan Korte Suprema ang pagpautob kan custodial hearings na mataong dalan sa mga trial court na madesisyon kung pwedeng isairarom ang sarong akusado sa mga alternatibong paagi kan detensyon, araw kan house arrest, hospital arrest asin iba pa. Pinahayag ini ni Chief Justice Alexander Hesmundo kasabay kan pagbukas kan ikaduhang National Decongestion Summit. Saro subot ini sa mga naging resulta kan enot na summit ang arig na matabangan ang mga gururang na may mga helang asin mga bados na persons deprived of liberty o mga preso kay bahan man digdi ang compassionate release para sa mga kritikal ang kamugtakan asin furlough furlough man para sa mga bados o kaya nagpapamimi na mga kababayihan na mga preso. Parte an propuesto kan Strategic Plan for Judicial Innovations 2022-2027 kan Korte Suprema na maut mainaan ang surusuan sa mga kulungan. Pinunalaman kan Korte Suprema ang revisyon kan Rules of Criminal Procedures asin kabala ni digdi ang probisyon para sa custodial hearings na presenteng pigdidiskutir kan Court and Bank. Sa mga makalihis na pagkakataon, pigtugutan na ang alternatibong detensyon sa kaso ka ito ni dating Presidente Gloria Macapagal Arroyo asin dating Presidente Joseph Estrada. Unang bareta nakitangon yan sa lado nasyonal. Nagpagiramdom ang Department of Labor and Employment sa mga employer na dapat itao ang tamang oras ang final pay asin certificate of employment kan mga empleyado ninhulit akong dai pwede sindang maatubang sa reklamo asin padusa. Sigon kay Labor Secretary Benvenido Laguesma, base ini sa direktiba ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. na pakusugon ang proteksyon sa diretso kan mga obrero. Base sa datos kan DOLE, ang issue sa final pay, iyo ang nangingelot na reklamo kan taon 2025 na may 23,496 na kaso, paghali sa 168,853 na naresibi kan sa indang hotline 1349. Sa lindong kan Labor Advisory Number 6 Series of 2020, dapat itao ang final pay sa laog nin 30 dias puon kan paghali kan empleyado mantang an COE ini kay puan ipaluwas sa laog man nin tulong aldaw paghali sa paghagad kaini. Sakop kan na final pay ang gabos na sweldo asin benepisyo arog kan unpaid wages, prorated 13th month pay, separation or retirement pay, asin bayad sa daing nagamit na leave. Piyeng kaminar kan DOLE ang mga obrero o mga empleyado na dahi pa nakaka-receive kan sa indang final pay o kaya COE na mag-upod sa indang hotline na 1349. Barata na kitangon yan sa lado lokal, pigmidbid ka National Privacy Commission ang Provincial Government of Camarines Sur matapos kay ning makompleto asin masunod ang gabos na kinakaipuhan ng rekisitos kan Republic Act No. 10173 o Data Privacy Act of 2012 kaibahan ang mga pinapautob na panundon katakod kan regulasyon. Basta pinaluwas na Certificate of Registration kan NPC, ang gobyerno provincial kan Camarines Sur rehistrado bilang Personal Information Controller asin man pigmimidbid na nagsusunod sa mga pamantayan kan responsableng pagproseso asin pag-ataman kan personal na informasyon. Ang sinabitang sertifikasyon epektibo hasta Enero 22, 2027 sa lindong kan pamamayo ni Governor Elry Villafuerte padagos na pigpapatibay pagkapapusog kan provincial government ang promesa kaini sa seguridad kan data, transparency asin paninimbagan sa gabos na informasyon na ipigkakatiwala kan mga namamanuaan. Inasigurar kan gobyerno provincial na papakusugon pa ang mga lakdang tangarig masiguro na ang pag-ataman sa personal na datos salbado, makaustisya asin na base sa ley, urog na sa tahaw kan padagos na pag-uswag kan digital na serbisyo sa gobyerno. Bareta na kita sa kamugtakan ka sa itong panahon, padagos na pigbabantayan kan DOST Pag-asa ang Lopez Shore area, dating bagyong Ada, na nasa laog kan Philippine Area of Responsibility ngunya na Biyernes Enero 23. Sigon sa Pag-asa,
sadit ang tsansa na ini maging tropical depression sa laog kan masunod na 24 oras. Tigbabantayan man ang saro pang LPA na nasa luwas ka nasyon na sigon sa ahensya sadit man ang posibilidad na maging tropical depression. Waring bareta na kitang unyan sa luwas kan sa tuyang nasyon. Nagkaigwanan nin maray na dalan ang ceasefire deal sa pagultanan kan Ukraine as in Russia. Kasunod ini sa naging meeting ninda Ukraine President Volodymyr Zelensky as in US President Donald Trump. Sinabi ni Zelensky na nagtugot na sinda sa dokumento kan security guarantees. Pwede subuot sa naini na mapirmahan kun natapos na ang gera. Tulos man o sigun man ki Trump na mapasiring na ang delegasyon kan US duman sa Russia para itulod ang ceasefire as in dagos nang matapos ang sinambit ng gera. Mientras tanto, preparado man ang gobyerno kan Greenland na makipag-ulay sa Estados Unidos. Sigon ki Greenland Prime Minister Jens Frederick Nielsen, na dakol na bagay ang handa nindang pag-urulayan ni US President Donald Trump alagad ibang isyo kung ang soberanya ang nakataya digdi. Dahil subuot ka ako-ako sa mga namamanwaan kan Greenland ang pagpirit ni Trump na ang kinon kainian sa indang nasyon. May giramduman na pinahayag ni Trump na dainin da iaagi sa anuman na ringis ang pag-aangkin sa Greenland asin igwana subot kasunduan na pig-aandam ang US asin man ang Greenland. Yan mga tugang ang tiniripo na bareta sa BBS News Center. Nakaibahan tas og pabutin bareta sa lado lokal, Boyet Paderes, sa lado technical Pastor Serge Marmol, asin man si Ariel Camarote. Ako po si Daryl Banyas, basta bareta, sigurado. BBS Basta Bareta Sigurado. Region 1. This is BBS Bicol Broadcasting Systems Incorporated, DWLV 91.9 megahertz. Your news and music stations. BBS Basta Bareta Sigurado. Oras mga tugang, igwana po kitang 34 minutos, makalis na po ang alas 12. Amigo, amiga, avante, sige sana. Sige sana, basta happy, tawa kita, over 50. Isipunta na kita maswerte, tanaabuta aedad na adin. Sige sana, basta happy, tawa Bueno. over 50. Isipunta na kita. Maray na hapon mga tugang, liwat po mairiba pa kita, maurulay-ulay kita ang salauna. Hindi po sa programang Pairal sana ini po ang sendong amigo Yetbu Boyet Pareres po sa lado technical si Pastor Serge Marmol asin man si Aye Camaruti. Welcome po sa programang Pairal Hiran sana aldaw kitang unyaning Biyernes. Pizza 23 kan bulan kan taon 2026. January 23, duman sa mga nalilingaw po kan pets sa mga tugang. Hey. And maray na do sa mga paraan tabay ta ha. May shout out kita partner. Inigwa akong i-announce sa radyan. Sige na, ayaw sumunang na. Kana kayan mga nagdadalan sa tuya dyan. Para dyan mabuyala ako ili sa kuyang mga isi-shout out man. Ang mga nagdadalan sa tuya ngunyan, siyempre si Nilang Plabel Rosero Llorente, Rix Ulikino, happy pangutuan po Ma'am Daryl Serget mo kan po na. Kakan panira mi, gulay natong may bangot tinapa with sili. O yan ha. Pabati sa Barangay Zone 1, Liburo, Ragay, Camarines Sur. Si sa may Rick sa may puting guhit. Mm, Ricky Ulikino, Ulikino. maray na unto po sa Indogabus dyan. Ang saro ko pang nilang si Merly de la Vega, kana Ocampo, Camarines Sur, si Sir Lauro Rivera San Jose. Nagdadadalan sa tuya sa mga oras na ini. And syempre, paabutan ko nin maray na hapon ang mga taga dyan sa Ocampo, Camarines Sur. Urog na po dyan sa kuyang
barangay dyan sa Barangay Hanawan o Campo Camarines Sur. Sa maabot pa lang partner na ako yan, Nano. lahat mo hihilingon ko digdi para kumpleto ang sa kuyang detalye. Sa maabot na Mayo 6 sa lahat. Sa maabot na Mayo 6, haloy pa man. Sa bagay haloy pa ini. Ara mo ang Mayo partner, piyesta kayan duman sa Muya. Mayo 8. May 8, piyesta yan dyan sa Hanawan o Campo Camarines Sur. So Mayo 6, antidisperas dyan sa Muyang Barangay. Magkakaigwanin Alumni Homecoming 2026 ang Hanawan Elementary School. Yan sa kuyang Lupang Sinilangan, dyan sa Hanawan. Ang tema ngunya na taon, partner. Ano? Kung padaba mo ako, balikan mo ako. Ay, malupit malupit, Sino nag-iisip ka yan? Ay, siyempre sa batch. Kung padaba mo ako, balik. Hanapon ko. Aram mo, ikabaga aram ko, nagkukuyan kaman. Nag-attender kaman sa mga para alumni nindo, di ba? Ay, dahil pa ako naka-attender. Labang, maski sa Kala ako nagdumang ka dati sa Indo. Ay, dahil mo baga ako naka-Lagos. Kaya, nagdumang ka na nagbuno nin urig. Kaya lang dahil nahuri ka. Nahuri ako. Mayo na itong mga kaklase ko nag-uruli na sa Manila. An ko yan dyan ha, an sa indang sa Muya ngunya na ko yan. Iko kay akong contact duman partner. Ara mo duman ako naggraduar kan kan taon. Sir Lauro, ano nga ning taon? Pigtutuudan mo sa kuyang edad. Ako batch 1980 diyan sa Hanawan Elementary School. So kunyan sa maabot na Mayo 6, 2026 magkakaigwa po nin Alumni Homecoming 2026. Duman sa mga nag-iraskwela po dyan sa Hanawan Elementary School, magkuyan ka mo, maghanapon po nindoan group chat kang Hanawan Elementary School Alumni Homecoming. Tama, hiling nindo dyan. May mga, yaon dyan ang mga informasyon, ngarig na updated man ka mo. Ako nakaigwanin contact. Si Paul na Malinisa, kabats ko ini dyan sa kabats ko Kuya to, Amerika na ito si Paul Malinisa. Si Paul na Malinisa, kabats ko ini dyan sa Hanawan Elementary School. So maraming hapon na lang po kay Sir Jeffrey Oliver Badjola. Maraming hapon sir sa imo. Salamat po sa pag-add sa Sakuya. And syempre, pa-shout out man sa batch 1999. And dyan kay Sir Jeffrey, batch 1987. Test. Dahil ko kaya abistado basta supangaran sa napo digdi sa and kay Kagawad Ivy Pabricante, thank you. Salamat po sa imo. And sa kuyang pinsan dyan, si Fatima Maray na udto po, dyan sa pasenda lang po tabi kan mga informasyon pang iba tangarig na kuyan tadigdi. Magkakaigwa pa ng partner nin sa events mi sa maabot na pit sa 6 kan Mayo. Siyempre, sa gabos man na okasyon, permi nang may misa dyan partner, magkakaigwanin na motorcade saka float parade. Siguro ang mga float ninda pagarayunan, may mga adorno ba gayan, may mga burak, may nakalaag dyan, batch 1980, araw gayan. 81. Okay lang ako, iniisip ko, anong man ang autong motorcade ko, man akong auto partner. Ayo. Pamaba pwede. Makisuno na sila ka. Makisuno. Mahanap pa nga nawakan sa kuyang mga kabats dyan, si Punto May Maripas. auto. O si Maripas Punto, si pinsan ko na teacher dyan ngunyan sa Milaor High School, kabats ko ini. Kami lang duwa ang natatandaan ko. Ikaw pa man mga kaklase man ako. Magkakaigwa ng Zumba dance. So, sa mga parasumbang mga taga dyan sa Hanawan, mga nagkaralasi sa Hanawan, magkakaigwa. General Assembly, magkakaigwa ng laro ng lahi. Ikaw partner, pag sinabing laro ng lahi, ano yan? Laro ng lahi? Ano ang naisipan mo? Nalaro kan lahi na intindihan ko yan. Tinikling. Grabe naman, dance ko yan. Sipak takraw. Sipak takraw. Sipak takraw. Laro ng lahi, siguro kung mga kawat-kawat, siguro kang mga panahon. O initabi, Sir Jeffrey. Pagkabanggi, yun na po ang alumni night, saka awards night. Madadagdagan pa po yan mga aktibidad mi. Si Kid Choy Rivero, partner, yan yun yung sana nag-graduate. Si Choy kan sa, di ba radyo Partido? Oo. Si Choy na Rivero.
Aram mo ako, ito durdakula na ako si Choy sa Ditpa. Ayo. Sa halo sa muya siya nagpermingaon sa harong. Adyan kayo sa hanawan. So yan po Si Choy Rivero o si Choy, itong si Choy. kainuman ko niya na mga oras na yun ni Kutmalong. Si Choy, Kid Choy Rivero sa ako yan. Bako, si Kid Choy sa partido. Ako si Choy, nakainuman ko niya ng mga oras na yun. Iba man to, si Choy man ito dyan sa Calabanga. Si Choy, si Kid Choy Rivero, si announcer na yaon sa partido. Si Ayo. Bistalo ko to. At tanda mo ka nag-MC kami na duwa na yaon man kamo ni Boss Oka. Si Boss Oka, judge dyan sa Hanawan. Ayo. So singing contest, no? Ayan. Kuyan lang, kuyan ko lang mga tugang ha. Tapos syempre po baga, nagklase ako dyan sa Hanawan Elementary School. May activity kami. So banggit ko man lang, ano? Ayan. Happy salamat Fiesta na lang. pa lang sa Barangay Mabini, Kanlibmanan, Camarines Sur. May mga parantabay kita dyan. January 22, 23 ang napista. Pagkapista nyo yan, pizza 23 nyo yan. Happy Fiesta! May lamang nangingimbitar dyan sa Barangay Mabini, Igwa kita dyan Kanlibmanan. Igwa kita ding parantabay dyan sa sa pangaran ni dyan sa Mabini sa Libmanan. Igwa kita parantabay dyan partner. Nagdigdingani siya. May daradara siya sa kuya nin. Nyog. Abako, itong kakanin, garo biniribid. Dahil ko lang matanda ako ano si daradara niya sa kuyang merindalan kan magdigdi sa BBS. Marinaod na lang po dyan sa Mabini, sa Libmanan, Piesta Palan. Pista nyo yan, 23. Ano daw partner tapag may piyesta, masiramon ang mga handa ano. Masiramon, parong pa sa nabasog ka na. Pag piyesta sa Hanawan, imbitaran ta ka, duman sa Norin. harong ni Kagawad Ives Fabricante, Kagawad Ivy, saka ni Sir Jeffrey Oliver Badjola. Nori ng pista duman. Mayo 8, haloy pa. Mahali pa ba? Mapista mo na ka duman sa Indo. Pista mo na sa Indo bago digdi sa ano. Haloy pa man. Nag-aantabay sa tuya si Merly Badoria dyan sa may Ugob, Ocampo, Camarines Sur. Maray na hapon. And syempre, si Kutmalong nakaantabay partner, nagadalan sa imong yan. Kutmalong, nag-aagla ka dyan sa Indo, sa Suwa, sa anong lugar ito? Yan sa- Tampak. Tampak, baad sul pa na. Baad. May obligasyon kita ngunyan birnis mo niya. Kasi piki sa... may gusto ko tang magdan kaya may obligasyon mo niya na aldaw biyernes. Kaya pasensya na. Pag nahulasan ka, magdiyan ka lang sa arong sa aga. At siya nabanggi. Magturog-turog ka lang una. Iyo. At siya nabanggit, may obligasyon baga, Tuesday, Friday, may obligasyon ako kayo hanggang ning 7:30 ning pagkabanggi. Alas 8 available na ako kayan Kutmalong. Kaya lang igdi sa Muya partner na igdi sa Muya digdi sa Hanawan 11 ining mga nagkralase diyan sa Hanawan. May meeting kami nin February 29 so Biyernes iyan. Pig-imbitaran ako mag-attendir para masusog ko da partner. So mga kagrupo ko mga 1980. Harain na ka mo. Garo kami ang mga antigo, kami ang mga pinakagurang diyan sa mga ma-attend na yan. Tamayo akong nahiling partner na Gurang. mayo akong nahiling na Ubin. mas kuyam pa. Na mas siyempre baga may mga kuyan yan dyan. Akong 1980 ngayon, araw ko yan. Mayong nagtutumar party duman sa kuyan. Mayong lamang na May lamang nagko-comment. comment naman sa mga pairibaba na. Mayong lamang Kung minsan kaya mga partner dyan sa mga reunion na yan, ako minsan itong ibang mga kabats ko dahil nag-attender minsan man niya ko mga tanay maluyan ka na, nag-attender diba? ay madal para butugal lang nga kami kay itong mga nag-arasinso Sa mga i-istorya nga itong sa iyang kayamanan i-istorya nga ako sa isisay ay kuyan nga mantala nga ito kan paano nag-eskwela kami pinakapatal ito dahil nga itong magbasa repeater tapos bubutugan ako kaya hindi na ako butugan mo man. Kontrol mo ka na kapwa butog. Yaman ka mo mag-arog kayan ta. Kuya, nagkataon lang na arog man ka sa kapalaran ka ito, yung man sa pigpili. Irespeto ta ang kada sarong naabot baga partner. Halimbawa, igwa man nga ni sa Muya, sa Igliscan High School man ako dyan sa Ocampo National High School. Igwa nga man mag-attend. Mading Merly,
Ikaw man habo mag-attend, pero itong mga gatgatan man na, syempre, Itong kadaklan sila ga-attend dyan, itong mga mayayaman. bako man, di ka magsabi ta ako nga ni bakong mayaman, pero gatgatan ako agit-agitan ako mag-attend kan mga araw gani Itong chiritismosa, pagpapartismisan itong mga klase. Ito baga ngayon, lagi bata ngayon, ni Kuya ngayon, ni Pulano ngayon, pigdala ngayon doon sa kababatagan. Pero ako, di ko man maako na chismosa ako. Yung baga, may naunto ki Leo Gaser. Salamat po sa pag-follow sa ko. And syempre, kuyan man siya dyan sa Hanawan Elementary School. Diyan man siya nag-graduar. Maray na hapon po. Salamat po. Maray nagkaigwa na ako nin contact dyan sa Tuya. Dyan sa, kuyan. Dyan. Mayo talaga partner nagko-comment din 1980. Baad, Kuya sila birisi sila. Mayo talaga nagko-comment kaya sabi ko, oy, si mga... Baga man dahil maaratin. sabi ko si mga kuya na, si mga 1980 dyan, magparamdam naman kayo. Tangarig na... Mga chika-chika. Kami lang ni Maripas ng gulay-ulay baga kaso... Kami lang baga ni Maripas ng gulay-ulay kansuan, subanggi. Bueno, anong atin dyan? Nakaagi. Duman na partner sa Amerika, American roulette, may sarong roulette. Sarong babae ang tumilama partner ning sakyan 10.2 million lottery. Nakatama kung sa igdi sa Pilipinas, Luto. Tumilama siya nanggala siya ning 10.2 million. Sa sabihin talang Luto. Ngunyan, karuman sa na partner kuyan, uminagi sana sa iya ang kayamanan na ini aning 2.2 million US dollar. Pagkatapos na itaya niya giraray ini sa kuyan American di man sa ruleta ning kapaladaan. Nagtaya siya duman sa black partner, nagtataw ining kuyan 47.4% na chance para magtama ka. Ngunyan tama ito, partner, nadubli ang sa iyang kwarta. Halip sa 10.2, naging 20.4 million. Grabe kaswerte yan kayo ng babae ini sa Amerikano. Ngunyan, huli sa kagustuhan pa niyang malagdagan sa iyang kwarta, tinumbok ng intero. Pag nangganang yan 47 plus 47 partner pera, di madudubli, triple na ang sa iyang ang sa iyang kwarta. Ay ka partner, bigla itong madaog. Di uli baga siyang luhaan. Kaya yan sasabi partner na makontento ka kung ano ang yaon na dyan. Itinudo niya yung taya duman sa ruleta, ay sala ang inugpan kay itong araw-araw, kaya siya umuwing luhaan. Pati itong naman niya duman sa garuluto, mayo na itinuda niya, kaya siya sabing makontento ka kung ang igwa ka. Para siyang kan mga nagbuburulang. May na daw kung kanang parabulang na nanggana. Ay, pinakagana dyan, tabla lang ngayon ko pa di. Dahil ko lang aram ko sa nag-aaragi itong mga gana. May gala-gala ka ngayon, pero may ngayang tama ngayon, pero may nakakasahod. Ay, tabla lang ngayon. Mayo pa lamang nanggana dyan. Ako, pag nagdyan ako sa Perming, Hanawan, partner, ikaw bagang bulangan sa Hanawan, sa sentro. Paano dyan nakaparadang mga motor? Mga auto, dyan, nahilig mo baga, una mo, may tindahan ng motorsiklo. Pag mauruli, siging... siya na, tablaan na siya daw. Siging iristoryahan kan mga nagburo lang dyan sa Hanawan. Abo, mabaratuhan. Sigang iristoryahan. Ito man, ang aguman ninda, minsan may nakaulay-ulay man ako. Ay, ngaya,
Ano daw ngayon kung si Agum ko ngayon ng gana lamang, nagbulang ngayon, tumasaod-saod lamang yung sira-sira dyan sa market. Ay, taday Monday pa lamang ngayon ng gana. At takot ba, kuya, makutungan. Ano? Oh. Ano daw mga parte, grabe ang mga mayayaman na parte, ano mga super millionaire, ano daw ang mati partner sa na magkarigos ka sa kuya sa bathtub na solid gold. Ano? Wow. Gold, solid gold. Makatakot man daw yan, dahil ka daw kikilatan dyan. Igdi kuya Kanye West, ano? Nagbakal sa sobrang yaman ninda sindang ibang kuya naisip na mabubugtakan kan sa indang kwarta si West partner nagbakal ning apat na gold na iniduro. Grabe, ano? Iniduro, ano? Mantang si Lady Gaga naggastos ng 50,000 US dollars para bumakal ng electromagnetic ghost detector. Oy, makuyan yung mga kuyan, may mga imahinasyon din Ghost mga detector. ghost Gusto detector. sabihin, nadidetect kung igwang multo. Oo, madidetect na yan. Ano? Iniman si Justin Bieber, partner, iyo ang may salary kan 100,000 na Batmobile style car. Itong Batman, Batcar baga. Ito may mga parapakpak. Araw kaya, nagbakal kaya si Justin Bieber, mayayaman. Ang malupit partner, si Mike Tyson. Itong para boxing, boxingero. Yan, si kinagat ni, si Parkagat. Si Parkagat ng talinga. Ini si Mike Tyson, nagbakal siya ning bathtub na made of solid gold. Uy, malupit Hindi mo pwedeng bayaan ang harong nindong buka. Bayaan ako na Tiktikon magkuha yan. ning sinsil, sirinsilon. Tiktikon yan kay itong kabisto mo. Oh. Iniman kakaiba man ang trip kay ni Paris Hilton. Ano? Si Paris Hilton nagpagibo ning sarong mansyon, mini mansyon para lang sa iyang atama na ido. Ayun, grabe ano. Grabe. With chandelier. Wow. Arang sa tuya. Barong-barong sa na tapos. Tama din bumbilyang saradit. Tapos gasira sana. Gasira sana. Yan ang mga ginagastusan kan mga mayayaman na dahil na makontento sa yaman nila. Kung ako nga ni may kwarta man, di mo kumanya, may kwarta ka man sa ano naman ang kwarta mo. Natural gagastusan mo. Ay ako yan, kwarta lang ako ng limpak partner. Ano? Ay, magkanya-kanya na tayo. Oo, magkanya-kanya na tayo. Dahil ko takabisto, dahil mo ko bisto. Baratuhan. Dahil okay lang yan, magkanya-kanya na. Baratuhan mo man ako. Ay, tawad ka ng mga 5 million. Ay, okay na yan sa ko. Pero mo parte pag ako naging, kuya, ng pangarap ko, pag ako naging super millionaire. Paano ka man Duman ka mo sa arong ko, duman sa nakaabot ka na duman sa arong ko sa Ragay. Iyo. Ang mahihiling mo lang duman, itong palupok ang arong ko. Ano? Tapos arim pupuro. pupuro ka na arong ko. Yaw duman sa taas na pig ikot-ikutan kan duwang Marines. Philippine Marines, big babantayan, ako dulugan akong Granada. Una ako may... Ang harong ko, yaon sa underground. Ano? Ayun na ako, igwasa ng drone dyan na sigian. Libot-libot. Libot-libot. Ay, kay puno pang operator kayan. May soldados na naglilibot-libot duman sa palupukan ko yan. Harong ko, taang harong ko, plano ko na ibugtak sa irarom ning daga. Pagkatapos ang entrance kayan partner, nasa kabangang ko yan, kabangang kilometro, matricycle ka. Dahil ka daw matahubang kan sa imong mga planong yan. Bago ka makaabot naman sa karangan, masakay ka tricycle. Ano? Grabe naman yan. Masakay ka tricycle para makaabot ka naman sa sala. Kaya lang kung mga ngarap ka man lang, Pasubrahan mo na. Itulo mo na. Oy, ma-shoutout pa kita. Maray na hapon kay Almer Guevara, nakaantabay sa tuya. And syempre kay sabi ni Sir Lauro San Jose, 53 ka na Ma'am Daryl, 50, 51 hanggang 55. Grabe sala po an sa imong simbag. Maray na hapon man kay Leo Gaser, sabi niya, watching from Bulacan.
taga Santa Cruz, Ocampo. Aram mo partner ang Santa Cruz, Ocampo? Okay. Duman sa may Deer Farm. Ayo. Santa Cruz. Abot ako duman. Iyo. Nung pataas na ito, pagalit sa Hanawan, iyang pataas Santa Cruz, Ocampo yan. Sabi niya, yaw siya sa Bulacan, pero taga dyan sa Santa Cruz, Ocampo. Sina kaya, ang mga taga Santa Cruz, nagkaralasa yan dyan sa Hanawan Elementary School. Ricardo Dalisay, maray na udto po. Si Sir Ricardo Dalisay, partner. Dahil nga ko. Bako man daw yan si Kapitan. Sabi si Kapitan ko yan ninyo. Si Say po ang nasa likod ng pagkatao ni Ricardo Dalisay. Ricardo Dalisay. Sa bagay, partner, ining sinabi ni Attorney Rowena Guanzon, bakong harayo ini sa katotohanan. Ano? Sabi ni Rowena Guanzon, naglabas sila ng 10 million pesos reward para kay Atong Ang na kukunin sa Intelligence Fund. Kunyari, hindi nila alam kung nasaan, pero alam nila yan. Dahil matagal lang under surveillance yan si Atong Ang. Then, yung 10 million, kanila na. Ganun lang kasimple. Instant money. So, bakit? Yan, makukarayo ni partner. Aloy na nindapig sa surveillance si Atong Ang. Pagkatapos, bigla sila, baka pigalat halat pang madagdagan ng 10 million. 10 million. Gibunta na ngayang, para ngayang mapadali, gibunta na ngayang 15 million. Pag-abot sa 15 million, dadako po na si Atong Ang. Taaraman na nila. Kung hain ini, nagsasagin-sagin sa ng day-aram. Gusto mo sabihin, pigpapadakol? Pigpapadakol lang yung 10 million na ni. Kuko anong da sa Intel Fund. Sabi ni Rowena Guanzon, ay haloy na ninda aram kung sa inyan. Tahaloy lang, under surveillance ninda si Atong Ang. Baka ba pasiring ang kwarta? Sa hindi man sana. Sa Cambodia si Yan, madunong ining si Rowena Guanzon. Tayo ko daan ni dumaning bakong harayo online. ini sa katotohanan. Partner, may online sabong daan ni duman sa Cambodia saka sa Thailand. Ay, laog yan. Kaya posibilidad ang yaon ni duman, nag-agi sa backdoor. Pagkatapos nakadakol siyang kabistuna duman, huli na may negosyo nga ni siya duman. Ay, maski nga ni partner dyan sa Saudi, itong barkada ko taga Port Johnson, pag-abot nag-ara-abroad, pag-abot naman sa Saudi, nagpag-waiting. Nagpa-waiting, tapos nagpapasabog, papaderby pa. Kaya bako imposible. Bako itong milyonaryo, makusog lang talaga ang buot. Ini pag milyonaryo, si Atong Ang, buka lang pati ang tirada nila pagpaluwas ka numero sa waiting. Dahil na kontento sa tipon-tipon ng kwarta, uli na sa Pilipinas. Dolyar ang tinataya duman sa waiting o bagaman duman sa bulang. Diyan may maiwas ng kadagaan dyan sa Ragay. Mayo sa kapital, pero ang kapital niya kusog ng buot. Bueno, ay maparam na kita alauna na baga. Bueno mga tugang, salamat sa ilong pagantabay. Sa Lunes kita mag-iribanal. Bernis kunyan. Si Boyet Palaris po. Okay, salamat po kan mga pagantabay sa mga mga kapwa ko, mga taga dyan sa nagkralasi sa Hanawan Elementary School. Sa lado technical po, Pastor Serge Marmol, asin si Ariel Camarote. Ako po si Daryl Banya. Salamat po kan sa inyo pagantabay. Pipirin siya, maupay gudong taon